Nang sumunod na araw, pumunta ang dalawa sa opisina ni Roland. Wala na ang dating maingat na ekspresyon ng dalawa. Puno na ngayon ng masalimuot na emosyon ang kanilang mga mata. Ipinaliwanag nila ang lahat kay Roland, kabilang ang misyon at kasaysayan ng Blood Fong. Tinanong ni Roland kung alam ba ni Tilly ang mga bagay na ito. Umiling si Ify, ipinagtapat na pinagbawalan sila ni Lady Heidi, na ibunyag ang nakaraan ng Blood Fong Association. At si Lady Heidi ay bihirang makipag-usap kay Lady Tilly. Karamihan sa iba pang mga mangkukulam na sumali sa Slumbearing Isle ay malamang na mas malapit kay Tilly. Kahit na ang ilang labanan na lihim na sumasang-ayon sa mga salita ni Heidi, karamihan sa kanila ay hindi gustong direktang harapin ang si Heidi. Matapos marinig ang kwento tungkol sa Blood Fang, lumalabas na ang pasanin sa mga balikat ni Tilly ay hindi gaanong mas mababa kaysa kay Rollins. Tahimik na nagmuni-muni si Roland. Hindi tulad ng kanyang sarili, ang karapat-dapat na pinuno ng Western Territory, ang mga mangkukulam ng Slumbearing Elf ay tila isang maluwag na organisasyon. Bagamat si Tilly ang pinuno, wala siyang awtoridad na diktahan ang mga aksyon ng mas maliliit na grupo na sumapi. Higit pa rito, ang Blood Fang Association mismo ay nababalot ng misteryo. Bilang anak na babae ng maharlikang pamilya, paano posibleng hindi kayang alagaan ni Heidi ang isang grupo ng mga support witch? Masasabi lamang na hindi niya sinasadyang tanggapin ang mga taong inaakala niyang walang kwenta sa simula pa lang. Hindi tulad ng nakaraang Witch Association, na humingi ng kapwa proteksyon para sa lahat ng mga mangkukulam, gusto lang ni Heidi ng isang puwersa ng malalakas na mangkukulam sa labanan na maaring lumaban at mamatay para sa sarili. Dahil sa pagkahumaling niya sa kaharian ng Wolfhard, mas naging maingat si Roland. Marahil ay kailangang magsulat ng isang kumpidensyal na liham kay Tilly, na nagbabala sa kanya na maging maingat sa mga galaw ng asosasyon ng Blood Fang. Napatingin si Roland sa dalawang mangkukulam. Nagtatanong kung bakit nila isiniwalat ang panloob na gawain ng asosasyon ng Blood Fang. Hindi na ba sila nakikinig sa utos ni Heidi? Kagat-kagat ni Ify ang kanyang labi at ibinaba ang kanyang ulo, sinasabi nilang pareho silang gustong sumali sa Witch Union. Napatingin sa kanya si Roland na nagulat. Bagamat alam niya na ang pagpapakita ng firepower ay magiging malaking dagok sa mga labanang ito, na ipinagmamalaki ng kanilang malalakas na kakayahan, hindi niya inaasahan ang ganoong malaking epekto. Gayunpaman, umiling siya, narinig niya kay Maisie ang ganyan na hindi pwede kay Roland. Bago pa makatapos si Roland, hamarang si Ify. Hinihiling kay Roland na parusahan siya. Pagkatapos ay sinimulan niyang tanggalin ang butones ng kanyang robe. Halos sabay-sabay na tinakpan ni Nightingale ng isang pares ng kamay ang mga mata ni Roland. Habang hinuhubad ni Ify ang kanyang damit, inilantad ang kanyang harapan at tumalikod upang ipakita ang kanyang likod, na puno ng iba't ibang mga marka ng letigo. Natigilan si Roland, agad siyang tinakpan ni Nightingale ng tela. Inaalala ni Roland ang sinabi tungkol sa mahigpit na pagsasanay sa loob ng asosasyon ng Blood Fang. Halos maamoy ni Roland ang amoy ng dugo. Sa malalim na boses, hiniling ni Roland kay Ify na isuot muli ang kanyang damit. Dahil natatakot siyang tumingin kay Ify, iniisip na hindi siya patatawarin ni Roland. Biglang nakaramdam si Roland ng bigat sa kanyang dibdib. Pagkaraan ng isang sandali, sinabi ni Roland kay Ify na kung gusto niyang sumali sa Witch Union, huwag na huwag niyang dalhin ang nag-uumapaw ang pagiging Blood Fang. Mag-apply muna kay Wendy at humingi ng tawad kay Maisie. Kung sakaling nais niyang sumali upang maging bahagi ng unyon, ay depende kay Ify kung siya ang pipiliin sa kanyang mga aksyon sa hinaharap. Anuman, ang lungsod ng Neverwinter ay isang tahanan para sa lahat ng mga mangkukulam. Kahit napiliin ni na Ify at Shadowfeather na huwag sumali sa unyon, maaari silang dalawa na manatili dito. Pagkarinig nito, halatang nakakarelax si Ify, nagpapasalamat siya sa kabaitan ni Roland. Pagkaraang panoorin silang umalis, naglakad si Roland sa bintana, huminga ng malalim. Sa pamamagitan nito, natipon ang pangkat para hulihin ang mga demonyo, ngunit hindi siya nakakaramdam ng labis na ginhawa. Sabi ni Nightingale, nasa totoo lang, si Ify sinuwerte kumpara kay Annie. At least buhay siya. Kung ang Blood Fong Association na lang ang natitirang organisasyon sa kaharian ng Wolfheart, ang mga mahuhuli ng simbahan o mga maharlika ay haharap sa mas masamang kapalaran. Isang tanong ang biglang pumasok sa isip ni Roland. Nagpadala ba talaga si Heidi Morgan ng mga non-combat na mangkukulam sa ibang mga organisasyon? Ang mga kontak ng mga witch ay bihira at hindi nakakalat para maiwasan ang pagtuklas. Kaya paano nakuha ni Heidi ito?
Pagkatapos ng lahat, dahil sa likas na buhay at kamatayan ng kanilang mga lokasyon, malamang na hindi madaling ibunyag ng mga pinuno ng iba't ibang organisasyon ang kanilang mga batayan. At kahit alam niyang magpadala ng mga mangkukulam, may panganib. Ang ibang mga organisasyon ba ay kusang tatanggapin ang mga bagong mangkukulam na ito? Habang iniisip ito ni Roland, lalo siyang naghinala. Gayunpaman, kinumpirma ni Nightingale na hindi nagsisinungaling si Ify. Kaya ang problema ay tila nasa mismong lumikha ng Bloodfang Association. Sa mga pag-iisip na ito, ang panganib na dulot ni Heidi ay tila higit pa. Napagtanto ni Roland na dapat niyang ipaalam kay Tilly ang mga natuklasang ito sa lalong madaling panahon. Kailangan niyang magsimula ng investigasyon at maging handa. Ang anak na babae ng pamilya Morgan ay maaaring hindi tunay na tapat sa mga mangkukulam. Lumitaw si Nightingale sa tuktok ng mesa ni Roland. Inaasahan ni Roland na bago sila umalis, ang bawat isa ay maaaring mag-ensayo ng ilang beses ng maaga, maging pamilyar sa buong operasyon ng pagkuha at sa mga gawaing responsibilidad ng bawat tao. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana, nakatingin sa direksyon ng mga bundok na nalalatagan ng nyebe at halos ikinwento ang planong naisip niya. Pagkatapos ay huminto siya. Kung ang capture operation ay nakatagpo ng pinakamasamang posibleng sitwasyon, umaasa si Roland na maaari nilang talikuran ang misyon at kahit papaano ay matiyak na ang bawat isa ay nakabalik ng ligtas. Sinabi ng Nightingale na gagawin niya ang kanyang makakaya. Sa labas ng bintana, nakita ni Roland ang figure ni Barrow, alam niyang nakabalik na sa wakas si Baroff mula sa kabisera ng hari. Samantala, sa maharlikang kabisera, nang dumating si Edith at ang kanyang nakababatang kapatid na si Cole, nalaman nilang umalis si Haring Roland dito isang linggo na ang nakalipas, at higit pa rito, walang seremonya ng koronasyon na ginanap. Dumating ang dalawa bilang mga sugo na kumakatawan sa kanilang ama mula sa Northern Territory. Nang makita sila, ang mga gwardya ay napakagalang, na ipinaalam sa kanila na si Ministro Barrett ay nagtungo din sa hangganang bayan ilang araw na ang nakalipas at walang sinuman ang kasalukuyang naninirahan sa palasyo. Sinabi sa kanila ng mga gwardya na kung nais nilang makipag-ayos sa City Hall, maaaring ihatid ng mga gwardya ang mensahe sa kanila. Umiling si Edith, sinabing hindi na kailangan. Hindi niya inaasahan na magkakatotoo ang kanyang premonition. Ang pagkakaroon ng buong linggo sa barko ay hindi nang ahas na magpahinga. Dumating lang dito nang walang dala. Sa hindi inaasahan, talagang nilayo ni Roland na ilipat ang maharlikang kabisera sa ibang lugar, na iniwan ang napakagandang lungsod na ito upang magtayo ng bagong kabisera sa kanluraning teritoryo. Ano ba talaga ang iniisip ni Roland? Imposibleng bumuo ng isang lungsod ng sukat nang walang 3 hanggang 4 na dekada ng pagtatayo. Haang si Cole Trail ay nasa likod ng kanyang kapatid na babae na nagtatanong kung ano ang susunod nilang gagawin. Nakahanda si Edith na tumalikod at tumungo sa kanlurang teritoryo. Nagreklamo si Cole na mahigit 1 linggo na silang nasa barko at hindi naliligo. Pakiramdam niya ay malapit na siyang pamugaran ng kuto. Inamoy-amoy ni Edith ang kanyang collar at nakaamoy nga ng kakaibang amoy. Sa wakas, bumantong hininga siya. Nagpa siya na dapat silang magpahinga ng 1 araw at umalis ng maaga para bukas. Dagdag pa ni Cole, mabaho ang 2 ulong dala nila. Sa wakas ay hindi na nila kinailangan pang gumugol ng oras sa barko na napapaligiran ng nakakatakot na amoy. Pinitik ni Edith ang kanyang noo. Siya ay walang magawa. Ang Northern Territory ay masyadong malayo mula dito kung tutuusin. At kahit na nagmamadali sila, na-miss pa rin nila si Roland. Pagkatapos magpahinga ng 1 araw, gayunpaman, pagdating nila sa pantalan kinabukasan, nakita nilang nasusunog ang barko hanggang sa frame nito. Natigilan ang dalawa. Bakit nasunog ang kanilang barko? Kumaway si Cole sa isang dumaan para itanong kung ano ang nangyari. Ang mga dumaraan ay masigasig na nagpaliwanag na ang isang hanggal ay nagtago ng isang bangkay sa barko na may amoy. Sa pamamagitan ng isang daga na sinusubukang magnakaw ng mga bagay mula sa barko. Isang kakilakilabot na salot ang naganap sa loob ng kabisera ng hari 6 na buwan na ang nakakaraan, at bawat isa ay napakasensitibo dito. Ang salot ay sanhi ng pagkalat ng mga bangkay mula sa simbahan. Sa makatuwid, maaari lamang itong maging ligtas kung ito ay masunog sa apoy. Binanggit din ng dumaraan na inaresto ang kapitan at iniimbestigahan ng mga gwardya. Iniisip niya kung may koneksyon ba ang dalawa sa kapitan. Saglit na hindi alam ni Edith ang isasagot at pasimpleng tumango. Sa pagtingin sa nasusunog na barko, alam ng dalawa na ang paglalakbay sa unahan ay lalala lamang mula rito. Ngayon kailangan nilang maghanap ng bagong barko.
Sa labas ng pader ng lungsod, maraming mangkukulam ang nagtipon. Nasa unahan ang tatlong target. Kinuha ni Ify ang kanyang unang pagtatangka, ipinatawag si Vine sa kanyang kakayahang maabot ang mga target na bullseye. Sumunod ay sina Wendy at Agatha, na parehong ginamit ang kanilang mga kakayahan upang hampasin din ang bullseye. Sa huling 2 araw, palagi silang nagsasanay at naghahanda para sa operasyon ng pagsakop. Kung pinagmamasdan niya silang tatlo, bagamat sinabi ni Roland na silang tatlo ay suportado ang mga mangkukulam na nag-ambag ng malaki sa teritoryo mula sa nakita niya, sila ay ganap na mga mangkukulam. Inilipat niya ang tingin niya kay Nightingale. Lalong nakakatakot ang magandang blonde na babaeng ito. Hindi lamang siya nakapasok sa ambon at landas sa lahat ng mga hadlang, gumagalaw ng walang bakas tulad ng isang hindi nahuhulaang mga ani, sapat na upang mawala ng pag-asa ang sinumang kaaway. Ang higit na ikinagulat ni Ify ay ang marinig ang tungkol sa isang kaaway na tinatawag na mga demonyo na Samiras sa kaharian na nilikha ng mga mangkukulam na dating namuno sa kontinente. Ang asul na buhok na babae na nagngangalang Agatha, na namamahala sa operasyon ng pag-captured, ay nagmula sa mahigit 400 taon na ang nakalilipas at isa sa High Awakening with Case. Ang kinahinatnan ng tinatawag na Divine War ang magpapasya sa kapalaran ng sangkatauhan. At ang mga demonyong ito ay nagtatago sa labas lamang ng kanluraning teritoryo. Akala niya mali ang narinig niya. Ibinaling niya ang tingin sa iba pang mga mangkukulam, hindi sila nagulat na para bang alam na nila ang tungkol dito. Sa pagtingin kay Anna, ang hindi nakakapinsalang hitsura na ito, na sa kanilang harapan ay nakita bilang sekretong sandata para sa buong operasyong ito. Gaano kalakas ang kanyang mga kakayahan? Kung hindi niya kailangang maghintay ng matagal para malaman ang sagot, hiniling ni Roland sa lahat na tumayo ng kaunti at umalis sa pagsasanay. Kumaway si Agatha sa direksyon ng nakatagong kagubatan, at pagkaraan ng ilang sandali, ilang makukulay na lobo ang lumilipad palabas ng kagubatan, na tumataas sa kalangitan. Kung naisip ni Ify na napakalayo ng distansya, kung hindi makakalipad si Anna, paano pa niya tatamaan ang mga lobo na ito? Tumabi si Roland kay Anna, hinayaan siyang ilabas ang kanyang kakayahan ng malaya. Tumango si Anna na ina-activate ang Divine Seal Imprint. Nasaksihan ni Ify, noon ang isang hindi kapanipaniwalang eksena. Sabay-sabay na kuminang ang 4 na gemstones. Ang hawak na metal na piraso ni Anna ay hawak at ang ginintoang sa isang iglap, at ang kulog ay gumulong sa maaliwalas na kalangitan. Ang mga palawit ng liwanag ay nagmumula sa mga ulap na parang isang araw na nabubuo sa kalangitan. Bago pa niya masabi ang anumang bagay, isang nakabubulag na gininto ang liwanag ang sumilay mula sa kamay ni Anna na nagmamadaling patungo sa mga lobo. Na-trigger din ang dumadaloy na pagkislap ni Kidlat sa kalangitan, na para bang hindi mabilang na mga kulog ang bumabagsak, marahas, na umaagos sa kung saan ang target ay kasama ang tilapon ng gintong liwanag. Kung naramdaman niyang parang nakakita lang siya ng parusa mula sa mga Diyos. Ang nakakabinging boom ay sumabog sa tabi kung ang kanyang mga tainga ay nagdulot ng pag-iingay sa kanyang ulo, at hindi siya ganap na nakabawi kahit na nawala ang liwanag at ang, sa pagtingala sa ngayon ay walang laman na kagubatan sa itaas, bahagyang nanginginig ang katawan ni Ify, hindi mapigilan. Natatakot siya na maging ang lahat ng combat witch ng Bloodfang Association ay hindi makayanan ang sinasabing godly strike na ito. Sa tanong na ito ba ang tunay na kapangyarihan ng isang High Awakening witch? Sinasaksihan din ni Roland ang buong proseso ng casting ng Divine Seal Imprint sa unang pagkakataon. Tumingin si Roland kay Nightingale at tinanong kung ang lahat ng mga electric light na ito ay binubuo ng magic power. Natigilan panumandali si Nightingale at sinabing iyan ang nararapat. Nakikita niya ang mahiwagang kapangyarihan sa loob ng kidlat.